אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה. Masayang bati mga Operian, this is Kuya Notch. Kung nais ninyong maunawaan ang aming mga inilalahad, maaari lamang bisitahin at mag-subscribe dito sa Operian Heritage Conservatory channel at pumunta po dito sa playlist. Ayan, pumunta po tayo dito sa playlist at hanapin po natin ang The Guide upang maunawaan ang aming mga video yung inilalabas dito sa Notch channel. Panoorin nyo muna ang The Guide video para sa mga series na magkakasunod-sunod upang maunawaan ang aming mga inilalahad dito sa Operian Heritage Conservatory at Notch channel. So ayun po mga kapatid na Operian, tara na, samahan nyo kami dito sa ating panibagong ilalahad ng mga katotohanan. Tandaan, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Tara! Masayang bati mga kapatid na Operian, ito po si Kuya Notch at today's video ay pag-uusapan po natin ang conflict ng Israel and Palestine. So ngayon po ay nangyayari muli yung mga nangyari last 2021 sa pagitan ng Israel and Palestine. So ngayon po ay nangyayari po ngayon ang Hamas attack doon sa Israel. So ngayon po makakasama po natin ang ating former security analyst na si Roberto, si Mr. Roberto, kasama po natin ngayon. At ngayon po ay panunuorin muna natin yung mga bagong kaganapan, mga nangyaring mga balita ngayong week dito sa ating bayang Opir. So ngayon panoorin po natin muna itong video. Tara na, panoorin na po natin to. Magandang hapon po. Nasa state of war ngayon ng Israel dahil muling nabuhay ang hidwaan nila ng grupong Hamas. Mahigit 500 ang patay sa karahasan. Mahigpit na minomonitor ng ating gobyernong lagay ng libu-libong Pilipino roon. Utos ng Pangulo, pauwi na sila kung kinakailangan. At yan ang tinutukan ni Jonathan Andal. Biglaan ng mga naganap sa Israel kung kailan patapos na ang isang Jewish holiday. Umaga kahapon, lumipad mula sa Gaza Strip ang mga rocket ng grupong Hamas. Kabi-kabila ang mga pagsabog sa pagpunteriya nila sa Israel. Pero higit sa mga rocket attack, naghasik ng lagim ang mga armadong Hamas sa biglang pagpasok sa southern Israel. Sa lupa, dagat, pati sa himpapawid. Walang habas silang namaril ng hostage at tumangay pa ng mga Israeli tank. Sa ilang bayan, humandusay ang mga bangkay ng mga sibilyan. Nagdiwang ang mga miyembro ng Hamas. Said na raw ang pasensya nila sa mga dinanas na kalupitan mula sa Israel. Sabi naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, nasa state of war ang kanilang bansa. Sabay pagtitiyak ng kanilang kahandaan at tagumpay. אנחנו במלחמה ואנחנו ננצח בה. Gumanti ang Israel ng magdamag na air raid sa Gaza Strip kung saan ilang gusali ang pinulbos. Binalaan ng Israel ang mga taga-Gaza na lumikas dahil pupuntiryahin daw ang mga kuta ng Hamas. Patuloy rin ang opensiba nila sa ground. Inasinta rin ang mga umano'y Hamas fighter na nasa dagat. Daan-daan ang nasawi sa magkabilang panig. Pinuna naman ng mga analyst kung bakit at paanong kahit mas advanced ang puwersa at intelligence gathering ng Israel, nabigo silang mapigilan ang ginawa ng Hamas. يا الله اتفق انا في البرج انا في البرج اطلعوا اطلعوا يا اخواني اطلعوا اطلع يا مس بالراحه يا عمري بالراحه يا عمري ما تخافيش يا عمري ما تخافيش يا رب يا رب يا رب اهلي يا رب ما تخافوش تعال هنا تعال نقول لا لا تعال تعال ها
غزة يخسر 4 أبراج رئيسة وهامة في بعد القصف برج الجلال. אנחנו בעיצומה של מערכה כבדה, מבצע שומר החומות. צה"ל תקף אתמול והיום מאות מטרות טרור של החמאס והג'יהאד האסלאמי ברצועת עזה. חיסלנו עשרות מחבלים, כולל מפקדים בכירים, הפצצנו מפקדות של החמאס, מוטטנו בניינים ומגדלים שמשמשים את ארגוני הטרור. On the 11th of May 2021, Israel launched a military operation against the Gaza Strip. It was called Operation Guardian of the Walls. It followed weeks of increasing tension in occupied East Jerusalem and in Palestinian towns and cities throughout Israel. Israel engaged in several provocations prior to any rockets being directed from Gaza to Israel. Those provocations involved the evictions from Sheikh Jarrah neighborhood in East Jerusalem. And then there were the right-wing demonstrations given police protection in Israel that marched through East Jerusalem neighborhoods shouting slogans to the effect of death to the Arabs, and very provocative, leading to Palestinian resistance. And then finally, and perhaps most importantly, the entry of Israeli security forces to the Al-Aqsa compound and mosque in the last days of Ramadan, interfering with the worship in this place that is considered a sacred site. As part of this operation, Israeli warplanes bombed and destroyed 4 tower blocks in Gaza City, where Palestinians lived and businesses were based. These towers were in Gaza's busy Ramal neighborhood. Ramal is a commercial district and a residential area, where media organizations and international agencies also have their offices. قصف عنيف جدا جدا. هذا ورصدت كاميرا الجزيرة لحظة استهداف غارات إسرائيلية الجوهر. إذا قصف إسرائيلي في قطاع غزة لبرج الشروق. الآن برج الشروق لم يعد موجودا وقد تم تسويته بالأرض. حالة التهديد للأبراج وللمباني السكنية الآن تدفع بحالة نزوح لدى الفلسطينيين وبعض العائلات الذين يضطرون لإخلاء هذه المباني والخروج والاحتماء سواء عند عائلاتهم. הייתה תוקפנות שהגיעה מצד חמאס. אולי דווקא בגלל זה חמאס מורתע עכשיו, כי הוא ספג קורבנות רבים מבצע. מתן, לא עושים הרתעה נגד עם, בעיקר אזור תחת מצור, על ידי הרג ילדיו. تقدر تفهم من هيك انه ما فيش اي مكان امن في غزه، يعني احنا كنا مأمنين جدا انه هذا البرج ما بينقصف، فاذا هذا الشيء راح فخلص ما في أي خط بعد هيك، كل الخطوط عندهم اليود مفتوحة، بيقصفوا سكني، صحافة، وين ما بدك، إيش ما بدك بيقصفوا، ما في مكان آمن عندهم. يعني أنا بدي أشرد وين أروح كله نفس الشيء، كله نفس الشيء. أنا أكثر شيء مكان كنت مأمنة عليه هنا، فخلص راح. So ito po na nating napanood itong 24 oras na kung saan ay kaganapan ngayon sa Israel. At itong pangalawang video nating pinapanood na ito po ay naganap noong May 2021. Ito ay naganap noong May 2021. Ito po ay documentary report ng Al Jazeera ng ginawa ng Israel sa mga Palestine. Yon, sa mga ginawa ng Israel during the last day ng Ramadan
sa Palestine. So kung nakita nyo kung ano po yung kanilang ginawa sa mga kapatiran nating Muslim dyan sa Palestine. So nangyari po yan May 2021. So ngayon po ay panoorin po natin ang video ng Ophirian Heritage Conservatory para malaman po natin ang root ng problema, kung sa paano ba nagsimula at ano ang pinagmulan nitong kaguluhan dito sa Israel, dito sa Palestine. Ayan, tara po, panoorin po natin. Muling bumabate ang Ophirian Heritage Conservatory. Sa nakaraang video, inilahad natin kung sino si Gog and Magog at tinapos natin ang video sa puntong nakuha ng mga Gentiles ang Jerusalem. Nagkatotoo ang nasusulat na aapak-apakan ng mga Gentiles ang Jerusalem, samantalang ang Israel ni Jacob ay magiging bihag sa iba't ibang bansa. Basahin natin Luke chapter 21 verse 24, King James Version. And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations, and Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles, until the times of the Gentiles be fulfilled. Ang topic natin ngayon ay medyo sensitibo dahil hindi lang ang Pilipinas ang tatamaan, kundi pati ang buong United Nations. Ilalahad namin ang isang katotohanang hindi nyo maririnig sa mga historians at religious organizations. Gagamit tayo ng guide questions bilang framework ng ating pagtatalakay para mas malinaw. Number 1, paano nagsimula ang pakikipaglaban ng Israel ni Jacob para sa kanilang lupain during biblical time? Number 2, sino ang nasa likod? Bakit nakuha ng mga Gentiles ang Jerusalem? Number 3, ano ang papel na ginampanan ng Pilipinas sa tuluyang pagkawala ng Jerusalem sa Shemite territory? Magpapauna kami. Ang topic na ito ay hindi mauunawaan ng sino mang ayaw tanggapin at unawain ang aming mga inilahad dito sa mga naunang series. Number 1, Creation Series. Number 2, Babylon Series. Number 3, World Territory Series. Kung hindi nyo tatanggapin ang mga katotohanang nailahad namin dyan, malabong maunawaan nyo itong video at ang mga susunod pang mga video hanggang umabot tayo sa Book of Revelation. In short, hindi nyo mauunawaan ang totoong nilalaman ng Biblia dahil puro doktrina ng mga Gentiles ang nakadikit sa inyong isipan, puso at diwa. Bilang panimula, muli nating balikan ang foundation verse sa Genesis 3:15. Ito ang salita ng Abaya Hawa sa serpent. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Dalawang party ang involved sa binitiwang salita ng Elohim. Serpent seed versus woman seed. Si Cain ang serpent seed, si Abel ang woman's seed. Ngunit pinatay ni Cain si Abel at ang pumalit ay si Seth. Dumami ang angkan ni Cain at ganun din ang angkan ni Seth. Lumaki ang angkan ng serpent seeds, ganun din ang seeds of the woman. Nasusulat, naging masama ang mga tao sa mundo, kaya nagpadala ng baha. Kung pag-uusapan ang active serpent seed mula kay Cain, naputol na sana ito kay Naama. Walang problema sa binhi ni Ham sapagkat ito ay dormant or tulog dahil sa dugo ni Noah. Mabubuhay lang ang serpent seed ni Cain na taglay ni Naama kung ito ay mabubuntis ng isang lalaking positive carrier din ng serpent seed ni Cain.
Yun ang ginampanan ni Ham sa kanyang ina, at ang bunga ay si Canaan. Ang angkan ni Canaan ay tinawag sa biblical times na Canaanites at sa modern history ay tinawag na Phoenicians. Si Canaan at si Cush na ama ni Nimrod ay magkapatid. Lumalabas na tiyuhin ni Nimrod si Canaan. Balikan natin ang ilang mahalagang pangyayari. Ang Ark ni Noah ay sumadsad sa Mount Ararat noong humupa ang baha. Sa paligid ng lugar na yon, nanirahan ang pamilya ni Noah hanggang sila ay dumami ng dumami. Matapos gawin ni Noah ang Table of Nations, ang lugar kung saan nakatira ang mga tao sa paligid ng Ark ay napunta kay Shem. Ibig sabihin, kung may kailangang umalis, yun ang lahi ni Ham at Japheth dahil ang lugar ay para sa lahi ni Shem. Ang buong Asya ay napunta kay Shem. Kung kaya, ang direksyon sa paglisan ng angkan ni Ham at Japheth ay mula sa east papuntang west. Si Japheth ay dapat sanang tutuloy sa Europe at si Ham ay towards south, tungong Africa. Yan ay naaayon sa world territories na itinakda ni Noah. Ngunit, sinuway nila ang itinakda ni Noah. Basahin ang Genesis chapter 11 verse 2. And it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. Habang sila ay naglalakbay mula sa east, nadaanan nila ang kapatagan sa Shinar or Mesopotamia, at doon sila nanirahan. Yan ang unang paglabag sa teritoryo ni Shem. Genesis chapter 11 verse 4, and they said, Go to, let us build a city and a tower, whose top may reach unto heaven, and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. Ayaw nilang maghiwa-hiwalay. Doon nagsimulang magtayo si Nimrod ng mga city at kingdoms, kasama na dyan ang Tower of Babel. Verse 5, And Yahweh came down to see the city and the tower, which the children of men builded. And Yahweh Elohim said, Behold, the people is one, and they have all one language, and this they begin to do. And now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. Nakita ng ama ang nagawa ng pinagsamang lahi ni Ham at Japheth, at hindi niya ito nagustuhan. Ang sabi ng ama, ang tao ay nagkaisa at may isang wika, at ito ang kanilang nagawa. Lahat ng nanaisin nila ay madali na nilang magagawa. Hindi nagustuhan ng ama ang mga nangyayari. Genesis chapter 11 verse 7, Go to, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech. So Yahweh scattered them abroad from thence upon the face of all the earth, and they left off to build the city. So malinaw na ang purpose bakit nilito ang kanilang lingwahe ay upang sila ay paghiwa-hiwalayin para matigil ang pagtatayo nila ng mga city at kingdom sa teritoryo ni Shem. Natigil ang Tower of Babel. Huwag kalilimutan, ang teritoryo ni Shem ay dwelling place ng Elohim ayon kay Noah. Ngayon, ang lahi ni Japheth ay nagpatuloy na sa west, at ang lahi ni Ham kasama ang kanyang mga anak na sina Cush, Mizraim at Canaan ay nagpatuloy na towards Africa. Apparently, si Nimrod ay nagmatigas dahil may mga kingdoms na siyang naitayo, na malagi siya sa teritoryo ni Shem. Noong dumaan na sina Ham sa area ng Jordan River, nagpaiwan na si Canaan. Ayaw niya nang sumama sa Africa. Inukupan ni Canaan ang bahaging malapit sa Jordan River, kung kaya naging magkapit-bahay sila ni Nimrod, magkalapit na civilization, and therefore nagkaroon ng intermarriages. Ang active serpent seed ni Canaan ay dumami sa kingdoms ni Nimrod, Babylon. Huwag kalilimutan ang nasusulat sa Table of Nations. Ang ibang lahi ni Canaan ay kumalat din abroad at sila ay humalo sa mga Japhethites. Genesis chapter 10 verse 18, And the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite, and afterward were the families of the Canaanites spread abroad. Kung napapansin nyo, wala pa si Jacob at ang Israel sa panahong ito.
Ngunit nakapwesto na ang Canaanites sa lupaing para sana sa kanila. Nakahanda na ang serpent seeds versus woman's seed. Sasagutin na natin ngayon ang guide question number 1. Paano nagsimula ang pakikipaglaban ng Israel ni Jacob para sa kanilang lupain during biblical time? Mag-fast forward tayo sa panahon ni Moses noong lumabas na ang Israel mula sa Egypt. Exodus chapter 3 verse 17. And I have said, I will bring you up out of the affliction of Egypt unto the land of the Canaanites and the Hittites and the Amorites and the Perizzites and the Hivites and the Jebusites unto a land flowing with milk and honey. Ang mga Hittites, Amorites, Hivites, Jebusites, and we believe kasama ang Perizzites ay mga descendants ni Canaan, serpent seeds. Huwag niyong iisipin na inapi ng Elohim ang mga Canaanites. Malinaw sa simula pa lang na ang mga Canaanites, pati ang lahi ni Nimrod, ay mga squatters sa teritoryo ni Shem. Wala silang karapatan na manirahan sa lupain na sakop ng teritoryo ni Shem ayon sa Table of Nations ni Noah. 4 na Canaanite group ang unang nakasagupa ng Israel ni Jacob. Tanong, bakit hindi kasali ang Arkite, Sinite, Arvadite, Zemarite at Hamathite? Sagot, dahil wala sila sa Canaan kundi nasa abroad. Muling basahin, Genesis chapter 10 verse 18. And the Arvadite and the Zemarite and the Hamathite and afterwards were the families of the Canaanites spread abroad. Later na natin tatalakayin kung saang abroad sila napunta. Dahil sila ang responsable sa mga next rounds of the boxing competition laban sa Israel ni Jacob. Magkakaroon ng rematch tournament. Nanalo ang mga Israelites sa first round, ngunit sila ay natalo sa second round laban sa Assyrians noong 740 BCE at sa Babylonians noong 605 BCE. Note, tandaan nyo na ang Assyrians dito ay hindi tumutukoy kay Ashur na anak ni Shem. Ang mga Assyrians na yan ay magkahalong lahi ni Nimrod at Canaan. Natawag lang silang Assyrians dahil inukupan nila ang lupain ni Ashur na anak ni Shem. But in reality, mga descendants sila ni Canaan at Nimrod. Mislabeling ang nangyari. Kung familiar sa history, nawala ang 10 tribes ng Israel sa panahon ng Assyrian at Babylonian captivity. Ganun pa man, hindi hahayaan ng Elohim na maging forever captives ang Israel ni Jacob. Nakabalik ang tribe of Judah at yun ang inabutan ng Savior Messiah. Muli silang nabuhayan ng loob upang ituloy ang laban. Ngayon, mahalagang pansinin na ang Israel ni Jacob ang tumatayong defenders ng west border ng Shemite territory. Paano sila bumagsak? Balikan natin ang ibang lahi ni Canaan na sinabing napunta sa abroad sa Genesis chapter 10 verse 18. Saang abroad sila napunta? Europe. Paano natin nasabi na sa Europe nga napunta ang mga Canaanites na yan? Pansinin ang Gadir or Cadiz sa modern day ay Spain. Sino ang founder ng bansang yan? Phoenicians. At ano ang mga Phoenicians? Canaanites. Humalo din ba sila sa mga Greeks? Yes. Katunayan, ang mga Greeks ang nagbigay ng pangalang Phoenicians sa mga Canaanites later in history. Mahalagang tandaan na ang Western civilizations ay galing sa Greeks. Hindi pwedeng itanggi ang katotohanan mula sa biblical roots hanggang sa written history, ang buong Western civilization, lalo na ang religions na kinaaaniban ninyo ay lahat nag-ugat sa Greece at Rome. Tracing backwards, ang Greece at Rome ay Japhethites na nahaluan ng mga Canaanites. Sino ang pinakaninuno ng bloodline? Sina Ama at ang pinakalolo ng lolo nitong si Cain. Samantala,
Tuloy ang girian ng serpent seeds at woman's seed. Lumusob ang Greeks and Romans at sinakop nila ang Israel. Ang Misaya ay namatay sa kamay ng mga Romano. European? Yes. Ang mga Greeks, Europeans din? Yes. Malinaw, kitang-kita kung sino ang kalaban ng woman's seed. Yun ang serpent seed. Simple. Taong 70 AD, pinabagsak ng Romans ang Jerusalem. Huwag itatanggi dahil well-documented ang pangyayaring yan sa modern history. Nagkawatak-watak ang tribe of Judah sa iba't ibang panig ng mundo. Majority sa kanila ay kumanlong sa teritoryo ni Ham sa Africa. Marami sa kanila ang naririyan pa rin hanggang ngayon. Later in history, natupad ang Deuteronomy 28 verse 68. And Yahweh shall bring thee into Egypt again with ships, by the way whereof I spake unto thee, thou shalt see it no more again. And there ye shall be sold unto your enemies for bondmen and bondwomen, and no man shall buy you. Ang Israel ni Jacob ay hinakot mula sa pinagtataguan sa Africa at ibinenta sa pagkaalipin. Pinangunahan ito ng Portugal. Note, geographically, ang Portugal at Spain ay isang lupain lamang, isang civilization na itinayo ng mga Canaanites or Phoenicians. Sumunod na nagpakasasa ay ang mga Dutch, Netherlands. Check natin ang mga locations na pinanggalingan ng Greece, Rome, Portugal at Netherlands ayon sa Jubilees chapter 8. Nasaan sila? Japheth's territory, Gog region. Ano ang reaksyon ng Elohim ayon kay Prophet Ezekiel? Ezekiel chapter 38 verse 18. And it shall come to pass at the same time when Gog shall come against the land of Israel, saith Yahweh, that my fury shall come up in my face. Nag-aalimpuyo sa galit ang Elohim dahil sa ginawa ng henerasyon ni Gog sa Israel ni Jacob. Una, pinalayas ng Roma, and at the same time, pinakialaman ng mga Greeks ang mga kasulatan at literatura. Sa bandang huli, binihag naman ng mga Dutch at Portuguese mula sa kanilang pinagtataguan sa Africa. Linahukan din ng iba pang bansa sa Europe ang pagbebenta sa mga dinukot na Israel ni Jacob. Yan ang ginawa ng mga bansa ni Gog. 100% nagmatch ang Bible at history. Taong 1948, nakumpleto ang katuparan ng Luke chapter 21 verse 24. Tuluyang nakuha ng Team Serpent ang trophy. Nakuha at niyurakan ng mga Gentiles ang Jerusalem. Luke chapter 21 verse 24. And they shall fall by the edge of the sword, and shall be led away captive into all nations. And Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles, until the times of the Gentiles be fulfilled. Ipinaglaban ng mga Israelites sa loob ng thousands of years, and they lost the fight. The serpent seeds won. Wala nang uuwian ang Israel ni Jacob. Lilinawin namin mamaya ang partisipasyon ng Pilipinas sa tuluyang pagkawala ng Jerusalem at ng lupain ni Jacob. Mag-adlib ako sa script. Yung mga laging nagsasabi sa atin na sablay ang OHC, patingin kaya kayo sa psychiatrist. You are totally detached from reality. Lango at bangag kayo sa mga doktrinang ipinatungga sa inyo ng mga pastors ninyo. Kailangan nyong magpaubat. Tumuloy tayo sa guide question number 2. Sino ang nasa likod ng tuluyang pag-angkin ng Gentiles sa Jerusalem? Simulan natin sa United Nations. Ang United Nations ay itinatag sa pangunguna ng mga kano. Katunayan, ang charter niyan ay ginawa sa White House. Ang Pilipinas ay isa sa mga founding member na nag-ratify noong November 10, 1945. Mahalagang pansinin na ang mga kano ang nanguna na magkaisa ang mga bansa. Sa nakaraang video pa lang, kilala nyo na kung sino sa Biblia ang mga kano.
Ang layunin ng United Nations ay upang magkaisa ang mga bansa. Meaning, mayroong tinatawag na unifying purpose. Kasi kung walang purpose, bakit pa kailangang magkaisa? So, there is a definite unifying purpose. Ang official delegate ng Pilipinas sa panahong napasakamay ng mga Gentiles ang Jerusalem ay si Carlos P. Romulo. Siya ang first Asian President of the General Assembly of the United Nations. Gaya ng sinabi namin noon, kilala namin si Carlos P. Romulo hindi dahil sa mga titulo na kanyang nakuha. Rather, we know him from a different light. Isa siya sa kinikilala naming nagtataglay ng multidimensional discernment across time and space along with Jose Rizal, the late President Marcos, and the late Miriam Defensor Santiago. From a different light and consciousness, ipapasilip namin sa inyo ng kunti ang totoong Carlos P. Romulo. Noong nilait ang kanyang credential sa United Nations Assembly at sinabihan siyang, "You are just a little man from a little country." Sa Tagalog, isa kang maliit na tao mula sa maliit na bansa. Ganito ang isinagot ni Carlos P. Romulo. It is the duty of the little Davids of this world to fling the pebbles of truth in the eyes of the blustering Goliaths and force them to behave. Tungkulin ng bawat maliliit na David dito sa mundo na isaboy ang buhangin ng katotohanan sa mga mata ng mga nagyayabang na Goliaths upang sila ay magmatino. Natahimik ang mga lumalait sa kanya mula sa mga powerful nations. Ngayon, read between the lines kung ano ang sinasabi naming kilala namin si Carlos P. Romulo from a different light. So, ano ang pinupunto namin? Ito ang hindi alam ng mga historians at mas lalong walang alam ang mga pastors tungkol dito. Balikan ang history. Taong 70 AD matapos pabagsakin ng mga Romano ang Jerusalem na nagresulta sa pagkawatak-watak ng mga Israelites, Palestine at ang mga neighboring Arab countries gaya ng Iraq ang nagtulong-tulong na protektahan ang bahaging yon ng Shemite territory. Kumbaga sa isang bahay na iniwan ng may-ari, ang mga bansang kapitbahay ang nagbantay na hindi ito makuha ng mga squatters. Nagulat ka? Kasi akala mo, mga Palestinians at Arab players ang mga pasaway. Yan ang nagagawa ng mga doktrina at propaganda. Dumating ang panahon na may squatter na nag-apply ng titulo, nag-claim ng ownership na sila daw ang may-ari ng naabandonang bahay at lupain. Walang kaalam-alam ang tunay na may-ari na meron na palang nagki-claim o nag-aangkin ng kanilang naiwang property. Ang claim na yan ay nakapaloob sa United Nations Resolution 181 na naglalayong makuha ang Jerusalem. Yan ang nilabanan ng buong Shemites sa United Nations. Alam kasi nila ang tunay na nangyari sa Israelites ni Jacob. The whole Asia became united and rallied behind Carlos P. Romulo, ang little David na nilait sa United Nations, ang David ng Shemite territory na lumalaban para hindi mawala ang Jerusalem. Days before the votation, ito ang salitang binitiwan ni Carlos P. Romulo sa General Assembly. We hold that the issue is primarily moral. The issue is whether the United Nations should accept responsibility for the enforcement of a policy which is clearly repugnant to the valid nationalist aspirations of the people of Palestine. The Philippine government holds that the United Nations ought not to accept such responsibility. Thus, he clearly intended to oppose the partition plan or at most abstain in the vote. Tutol si Carlos P. Romulo sa UN Resolution 181. Ngunit nakakalungkot, Carlos P. Romulo was recalled. Pinalitan siya ng ibang boboto ng yes sa UN Assembly. Kinalabasan,
Pilipinas ang nag-iisang bansa sa Asia na bumoto ng yes. Isang boto na nag-break ng tie kaya nanalo ang UN Resolution 181. Nakuha ng mga Gentiles ang Jerusalem. Nawala ng uuwian ang Israel ni Jacob. Bumagsak ang defense sa west border ng Shemites territory. Ngayon, dapat bang ipagmalaki yan ng Pilipinas? Nakakahiya po sa ating mga kapitbahay ang nangyari. Sino ang presidente na nag-pull out kay Romulo? Manuel Rojas. Tandaan nyo, ang apelyedong yan, Rojas. Kanina, sinabi natin na mga kano ang nanguna na maitayo ang United Nations. Sino ang nasa likod? Bakit pinalitan si Romulo ng buboto ng yes? Mga kano, tinawagan ng White House ang Malacanang at ang sumunod na pangyayari ay ang pagkakapalit ng representative. In short, mga kano ang nasa likod ng buong pangyayari. Pansinin, itinayo ang United Nations noong 1945 at nakuha nila ang Jerusalem noong 1948. Barely 3 years. Ano ang sinasabi ng Revelation chapter 20 verse 8? And will go out to deceive the nations in the four corners of the earth, Gog and Magog, and to gather them for battle. In number, they are like the sand on the seashore. Sinimula na ni Gog and Magog na ipunin ang mga bansa sa pamamagitan ng mga relihiyon, politika at ekonomiya. Bahagi yan ng kanilang preparation para sa darating na Grand Championship, the final showdown. Ngayon, subukan niyong sagutin ang guide question number 3. Ano ang papel na ginampanan ng Pilipinas sa tuluyang pagkakawala ng Jerusalem sa Shemite territory? Moot and academic na ang kasagutan. Sa salitang kalye, kasabwat ang Pilipinas. Sino ang presidente? Si Rojas. Kaya huwag niyong pinagmamalaki ang propagandang Philippines is the only nation in Asia na bumoto kaya naitayo ang bansang Israel. Nakakahiya po sa ginawa ng Pilipinas. Ano sa akala nyo ang tingin sa atin ng China at mga Arab countries? Simple lang, tayo ay bansang walang pakialam sa teritoryo ng Asia. Wala tayong pagpapahalaga sa Shemite territory. Yan ang image natin. In contrast, kahit naghihirap ang China noong 1948, pinanindigan pa rin nila ang pagtatanggol ng Shemite territory. Sinimulan nilang sagipin ang Africa kung saan naruroon ang ibang Israel ni Jacob, ang mga natitirang seeds of the woman. Kaya huwag kayong nagtataka, bakit biglang umahon sa kahirapan ang China habang lumubog ng todo ang Pilipinas? China is blessed. Huwag din kayong magtataka kung bakit pinasiguro ng mga incheck na makontrol ang West Philippine Sea. They need to do it. Kailangan nilang gawin dahil ang lugar na yan ay defense laban sa nakaumang na mga puti bandang south. Nakuha na nila ang teritoryo ni Ham at ang isusunod nila ay ang WPS. Lalamunin na po tayo. Gumising kayo. Ngayon, para sa inyong mga mediocre na tinatawag kaming weird o weirdo, tanggap namin yan. Weird talaga ang dating sa inyo ng mga kaisipang meron ang mga kagaya ni na Jose Rizal, Carlos P. Romulo, President Marcos, Miriam Defensor Santiago at Ophirian Heritage Conservatory. Abangan nyo po ang future video natin. Ito yung Ubat Principles and Philosophy Against Dogmas and Doctrines. Mag-advance research na kayo. Pag-aralan natin channel ng Adventist dahil aaring king kayo sa susunod naming mga editions. Muli kaming nagpapasalamat sa mga patuloy na sumusuporta sa Ophirian Heritage Channel. To our new subscribers, welcome to our heritage. And to all of you, be blessed. Shalom. Ayan. So, narinig po natin ang analysis ng Ophirian Heritage Conservatory at ito ay in the biblical sense.
At kasi syempre, paano natin malalaman ang root, ang kasalukuyang gulo sa Israel kung hindi po natin alamin kung ano po talaga yung mga naunang mga nangyari. Okay po. So ngayon po ay tatanungin po natin ang ating former security analyst na si Mr. Roberto. Sir Roberto, ano po ang inyong masasabi doon sa ating napanood? Roberto, nandiyan po ba kayo? Ayan. Mr. Noche Channel. So ano po ang masasabi niyo po sa ating napanood ngayon? Una, magandang madaling araw sa iyo, Mr. Noche Channel, at sa iyong taga-subaybay. Ang nakita ko dun sa unang video na ibinalita sa atin ng mainstream media, yun ay isa lamang na papapakita natin na nagsimula na naman ang hidwaan sa pagitan ng Israel at Palestina. At ito'y pagpapakita lamang na patuloy pa rin ang mga conflict ng dalawang nasyon na ito, na kung pansinin natin ay noong October 7, nagsimula ang mitya ng dalawang ito at nagsimula sa Palestinian force. So kung pansinin po natin yung nakaraan ng mga hidwaan nila, ay ito'y may kinalaman sa mga biblical events, or masasabi nating holy activity na ginaganap sa Israel. So ito ay hindi lamang sa ngayon, kundi ito'y nagpapakita na walang katapusan ang magiging hidwaan ng dalawang nasyong ito. Dahil merong malalim na ugat na pinagmumulan ng kanilang hidwaan. At ito ay nagsimula noong 1948, kung saan ay ang lupain ng Palestinian ay sinimulan ng pagsakop ng nagpakilalang Israel, na nagmula ang lahi dito sa Western country, mula sa Germany, na naging biktima ni Hitler, kung nakita naman natin sa pangalawang video. So kung titingnan mo, may relasyon ito. Ito ang nagiging ugat ng kanilang hidwaan, na nagsimula pa pala, kung titignan natin sa biblical history, nagsimula pa pala noong 700 BC, kung saan yung Assyrians ay nanakop sa mga Hudyo, mga lahi ng Hudyo. At patuloy na nangyayari hanggang ngayon. Dahil yun nga, matagal na katahimikan ng bansang pinaglahian ni Shem, ay napatuloy na naman nung nagkaroon ng desisyon ang United Nations noong 1948 na ilagay ang mga
nagpakilalang mga Hudyo, no? Diyan sa lupain ng Palestine bilang mga refugee. So nagmula sa refugee, ito ay lumaki at nanakop, no? Hindi nila naisip na ang mga pagkakataong ibinigay sa kanila ng mga Palestinian para mamuhay ng katahimikan, no, ay naabuso at nanamantala para dahan-dahan sakupin ang lupain ng Palestinian. At itong Arab countries na nakapalibot ay naging witness dito mula noon hanggang ngayon, na patuloy na lumalaki ang teritoryo. At kung sino yung mga dating sabi nating nagpatuloy sa kanila bilang simbolo ng pagiging may mabuting puso, no? Naging biktima pa ngayon, no? Itong mga Palestinian. So ito nakikita ko ay walang katapusan, no? Walang katapusang hidwaan hangga't hindi tumigil ang bansang nagpapakilalang mga Hudyo at patuloy na sinusuportahan ng Western countries. So ito yung pinakaugat kung bakit nadadamay yung ibang bansa, dahil kitang-kita nila yung pagiging biktima ng Palestinian. Oo, at kung ito ay idudugtong natin yung malalim na pagsaliksik ng Heritage Conservatory ng mga Operians, ay nag-umpisa ito or nag-ugat ito doon sa lahi, no, mula sa lahi ng isang anak ni Noah na si Shem, no? At ito ay lahi sa lahi, kung titignan natin. At nagsimula ito sa Genesis Genesis 3:15. So alam na natin ngayon kung saan patutungo ang itong kaganapan na ito, dahil may nakasulat palang prophecy na ang lahi ng serpent seed, no, na sinusulong mula pa noong panahon ni Nimrod, ni Gog at Magog, na lahi ni Japhet, no, at dinaluan ng lahi ni Cain. So at naging Phoenicians, no, ang pangalan ng lahi ng Canaanites. So ito ay kitang-kita natin na naging nagmula sa Western country na naging biktima ni Hitler. Kaya naalala ko noon nakapagbanggit si Hitler sa history na he never killed any Jews. No? So, ibig sabihin, alam niya ang lahi, totoong lahi ng Hudyo. No? So, doon nagpapatunay na itong naninirahan ngayon sa Israel
ay hindi totoong lahi. No? So hindi lang yung nakapalibot ang nakawitness noon, kundi pati yung lahi mismo nila, no, na pinangunahan ni Hitler ay nakakaalam na ito ay hindi totoong lahi ng mga Hudyo. So itong nagiging ugat ngayon dahil sila lugat ng hidwaan. Ito ang dahilan. So kaya walang katapusan yung hidwaan nila. At laging merong significant events ang paglulunsad ng mitsa ng kanilang kaguluhan. No? So nakikita na natin yung ating naharap. No? So patuloy ito, at kung titingnan natin yung Revelation, no, naka-prophesize na. So alam na po natin. Kaya sana kung gusto natin matigil ito, ay mamagitan na yung United Nations din. No, kasi dito nagsimula ang ugat ng kaguluhan. Sila ang nagdesisyon na ilagay diyan. At kung bakit naman tayo nagbibigay ng assessment dito, ay malaki ang kinalaman ng Pilipinas dito. O sa pangunguna na dati ni dating Pangulong Manuel Rojas. No? So siya ang naging dahilan kung bakit nagpalit ng boto mula sa boto ng dating magiting Carlos P. Romulo na dapat ay no ang vote niya. At nagbago ito sa kadahilan ng pagpalit sa kanya agad-agad para palitan ng boto ng yes. No? So kitang-kita natin yung historical event na nangyari nung panahon ng 1948. So malaki naging papel po ng ating bansa sa kamalian ito. Kaya hindi natatapos ang ugnayan ng ating bansa dito mapanggang ngayon. Salamat, Noche-chan. At saka ito pa pala, Mr. Roberto, na talagang dinala tayo nitong mga religion, pinaniwala tayo na itong mga refugee na ng biktima di umano ni Hitler ay ito daw ang mga Hudyo. So pinaniwala talaga tayo. Ako sobrang talaga ako noon. Napaniwala talaga ako na yung mga Hudyo na tinulungan daw natin, yung sa Open Door, mga refugee na yon ay mga Hudyo daw. So talagang sobrang grabe ang paniwala ko hanggang sa nalaman ko na peke pala yung mga Hudyo na yon, na nariyan na nga ngayon sa Palestine. So nakikita natin ngayon na parang sila pa yung naghahari-harian dyan sa Palestine, which is refugee lang naman pala sila dyan, na makikita natin sa UN resolution na 181, tama po ba, 181, at back in 1948. Talagang wala tayong alam dito sa 1948 na nangyari, na nagkaroon po ng occupation ang mga puti o yung mga European Jew daw, na tinawag po, na pinaniwalaan natin na sila ay mga Hudyo. So yung mga Hudyo pala na totoo ay nag-scattered dahil nga yun nga
sabi nga, ang mga original na Hudyo ay mga blackish brown na pinalayas dyan, then yung bumalik ay mga puti. So, 'di ba po Sir Roberto, ano po yung ano niyo po? Yung masasabi niyo doon sa aking sinabi? Tama po kayo, Mr. Noche Channel, kasi yung kulay ng ating balat, no? Dito nakikita naman kung anong lahi ang pinanggalingan nyo. So, kitang-kita yung mga kulay na naninirahan ngayon sa Israel na naiiba doon sa palibot. So, itong mga palibot ay nakikita naman natin sa Arab countries, sa Asia, yung kanilang kulay. So, naiiba. So, doon mo makikita at hindi may tatanggi kung ikaw ay bisita o ikaw ang may-ari ng lupain. Di po ba? So, sa lalim ng pananaliksik ng Ophirian, mula pa sa biblical history, so, nakuha nila na ang kadahilanan kung bakit patuloy ang hidwaan ng dalawang bansang ito. No? At ito ay nauunay din sa propesiya. Yun. So, mula noong sinakop ng Assyrian at napalayas ang totoong may-ari ng bahay, no? Hindi naman maari na hindi gagawa ng paraan ang may-ari ng bahay para mabawi ang sarili niyang bahay doon sa bisitang tinanggap niya ng mahusay at tinrato bilang may kagandahang loob, no? Tapos ang nangyari ay sila pa ang napalayas. So, alam na po natin na darating ang panahon na pipilitin na nilang kunin uli ang kanilang bahay. At ito na po ang nangyayari ngayon. Dahil sa tuwing may holy activity, ay doon nila nilulunsan. So pinapakita lang sa atin na may kinalaman ito sa biblical events, mga kapatid. So, nakasulat na sa prophecy, sa Revelation, na ganyan mangyayari. No? Lalaki at lalaki yung paguluhang ito. At tama ang sabi ng ating Maylika, yung ating Ama, na ang nangyari noon ay dapat mangyari ngayon. No? Walang pagbabago. Dahil nasimulan ng mali. Yun. So, hanggat hindi natin naitatama ang mali, ay patuloy nating maranasan ang kaguluhan. Mr. Noche Channel. Salamat. So, yun na nga. At talagang sa ngayon po, ang status talaga nitong Israel ay mas lalo silang lumalakas dahil sa United States, di ba? At parang mas nagiging powerful pa sila ngayon dyan kaysa sa Palestine. So, talagang hindi talaga ito matatapos, itong gulo na ito. At meron kasi ako napanood, Mr. Roberto, dati pa, na yung talagang target talaga ng mga Israel, itong mga nagpakilalang Israelita diyan sa Palestine. Ang target talaga nila is mawasak itong mosque ng mga brother nating na Muslim. So which is today nakita natin na talagang winasak nila na yung holiest ground na pinaniniwalaan ng ating mga brothers na Muslim. So, ano po kaya ang magiging kahinatnan po nito, brother, Mr. Roberto?
Well, hindi malayo no, na madadamay ang buong Arab countries sa kaguluhang ito dahil nga naugnay sa holy activity. So nakikita natin dito madaling madamay ang buong Asia dahil nagbuo ng grupo ang Asia din, katapat ng NATO, at alam po natin lahat ito na nabuo kamakailan ang BRICS, na pinabibilangan ng Brazil, Russia, India, no, China, and South Africa, at marami pang mga Asian countries ang ngayon ay sumasama na. No, so nakikita natin ang kanilang pagkakaisa para tuluyang maputol ang impluensya ng Western countries. Ito ay sa pamamagitan ng ekonomiya, no? At pinapalakas nila ang mga lahi na pinagmulan na mula pa sa kay Shem. So nagkakaisa ito at nakikita na nila ang kanilang relasyon sa bawat isa, kung bakit sila ay nasa isang lugar lamang na kung tawagin natin ay Asia, kung bakit may Europa, kung bakit may Amerika. So noon pa man nakikita na natin na sa tatlong anak ni Noah ay doon hinati-hati ang buong mundo, no? So nakikita na ang kulay ng ating balat dahil magkakaiba ang kulay ng tatlong magkakapatid na anak ni Noah. So ngayon ay patuloy ang hidwaan ito dahil patuloy din ang pananakop doon galing sa lahi ng isang kapatid na si Japhet. No? So kaya hindi tumitigil. So at nakasulat din sa Genesis 3 na yun nga, I will put enmity. So nakihalo ang serpent seed dito sa lahi ni Japhet. Kaya nakikita na natin ang resulta ng kanilang patuloy na pananakop. So hindi pumapayag yung lahi naman ni Shem na sakupin ang kanilang lupain. No? So kitang-kita na natin ngayon na papunta na po tayo sa isang mabigat na at malawakang kaguluhan na maaaring mangyari kung hindi pasukan ng United Nations at patigil yung kaguluhan ito. No? So hangga't hindi nila ginagampanan yung kanilang tungkulin bilang manguna sa katahimikan sa buong daigdig, na hindi po matatapos ito. So ngayon ay nakikita natin ang panahon ng pagbabawi na ng mga lahi ng kapatid ni Japhet na si Shem. So nagkakaisa na at pinipilit ng bawiin yung para sa kanila. Sige. Salamat, Mr. Nochichan. So ayun, napanood nyo po ang first part ng video po natin ng assessment po ni Mr. Roberto
former national security analyst. So talagang makikita po natin kung ano po yung mga nangyayari during biblical time at sa ngayon. So mas naintindihan po natin ang geopolitics dyan sa bandang yan. At talagang malinaw pa po sa sikat ng araw kung sino po ang mga nakatira po dyan ngayon sa tinawag na Israel. Kasi wala naman po talagang bansang Israel dahil ang original is lahi po ang mga Israelita. Lahi po siya, hindi po siya bansa. So ngayon bakit nagkaroon po ng pangalang Israel diyan at naging bansa? 'Di ba? Talagang inako, sobra. So ngayon po ay panonoorin natin ang part 2. Sir Roberto, okay lang po ba sa iyo na panoorin po natin at ito ay magiging part 2 po natin sa ating usapin ngayon? Opo, Mr. Noche Channel. Ayan. So, panoorin po natin itong part 2 ng video ng Oferian Heritage Conservatory. Actually, ito po ay series. So, inaanyayahan ko po kayo mga kababayan, mga kapatid na Oferians o yung mga wala pa sa loob ng kawan, na panoorin nyo po ang video series sa Oferian Heritage Conservatory. Ilalagay po natin dyan sa description box ang magkakasunod-sunod na series para sa ganun po ay hindi po maputo lang panonood nyo at maintindihan nyo po talaga itong aming mga sinasabi dito. So, ayun na nga po at panonoorin na po natin itong pangalawang video ng Oferian Heritage Conservatory. Tara, panoorin na po natin.